Magandang araw mga kaibigan. Medyo malungkot na topic itong pag-usapan natin. Ito sa Pulso ng Bayan na post 13 minutes ago, siniwalat ni BP Sara ang kalagayan ni PRRD sa The Hague, Netherlands. So, BP Sara on PRRD's condition. You haven't seen him this thin before. He is thick, thin. Nangangayayat si Pangulong Duterte. So, unang nagsabi na pumapayat si Tatay Digong, si Congressman Pulong. So, ito, sinigundahan ni BP Sara. So, pakinggan natin itong pahayag ni BP Sara. What is his condition physically, mentally? You haven't seen him this thin before. I don't think he's ever been this thin since maybe before his marriage. So he's thick thin because of the lack of appetite and because of the weather. It's very cold for him. He's not used to the cold. And I think it's the way that they cook the food. It's not really traditional Filipino food. But I'm happy that he gets rice every day. But yes, he's given milk as well if he doesn't have the appetite to eat. What is his condition physically? Ulitin lang natin ha. You haven't seen him this thin before. I don't think he's ever been this thin since maybe before his marriage. So he's thick thin because of the lack of appetite and because of the weather. It's very cold for him. He's not used to the cold. And I think it's the way that they cook the food. It's not really traditional Filipino food. But I'm happy that he gets rice every day. But yes, he's given milk as well if he doesn't have the appetite to eat. What is his condition? So, yun po ang nakakalungkot na kondisyon ng ating Tatay Digong. Nangangayayat, malamig yung pagkaluto ng pagkain, hindi Filipino way. So, plus, na rin siguro, kalungkutan, boredom. So, ito po dahil, lalo ako, to me personal reflection ko lang ito, lalo kong dalasan, more intense prayer for him, dahil malaki po ang magagawa ng ating pagdarasal sa ating minamahal na Tatay Digong. Mahirap yan, yung loss of weight. Kung rice lang meron, ako kasi hindi rin ako ganahan sa European or American style ng pagluluto Nung nagbakasyon kami sa aming anak sa US, talagang lutong pag labas namin, kakain sa labas, maghanap pa rin kami ng Filipino restaurant. Iba talaga yung lutong Pinoy. Hinahanap-hanap. Anyway, the more, again, dasal. Lalo na yung kanyang interim release. Ito po ang pag-asa. Tapos, kung saang bansa siya makakapunta. Anyway, paglabas niya, I believe, ang pagkain niya, bahala na ang Kasi sa ngayon, sa loob ng detention cell, ang nasusunod na sistema sa pagkain, yung sistema ng ICC. So, mabuti nga, pinagbigyan nila na magkaroon siya ng rice everyday. Kailangan mo naman ng ulam. Ano yung nakasanayan niyang ulam? Monggos, bulad, saging, maruya ata, yung paborito niya. And then, sa mga hindi nakakalam, ang paborito niyang ulam sa Davao is bolkachong.
Nalaman ko ito dahil meron akong pamangkin, sundalo, ano, na-assign siya sa Davao. At yun, dahil matagal-tagal siya sa Davao, sabi niya, Uncle, ito yung paborito ni Tatay Digong ulam, bulkatyong. Ano ito, mga buto-buto ng kalabaw na parang bulalo. Kailang mga buto at nung natikman ko, masarap nga. I think 2 years ago or 3 years ago, sinadya namin magpunta ng Davao para lang makakain doon ng bulkatyong. At napunta kami sa restaurant kung saan doon palagi kumakain si Tatay Digong. Sikat na restaurant doon, ang daming customer dahil nga sa bulkatyong. So, yun, namimiss ni Tatay Digong ang kanyang paboritong ulam Pilipino. So, sana kailan ba siya? Tinanong ng mga reporter si BP Sara, interim release. Wala siyang may sagot. Ang sabi lang niya, inulit lang niya yung pahayag ni Attorney Kaufman na as soon as possible. Kaya lang, kung pakinggan natin si Attorney Harry Roque, malaki ang kutob ni Attorney Harry Roque na marirelease, mapagbibigyan ang interim release ni PRRD kasi yun nga, nangangayayat siya. Ayaw ng ICC, according to Attorney Roque, na maulit yung nangyari sa presidente ng Serbia, Milosevic, something like that, namatay sa loob ng kulungan. So, sana nga, pagbigyan, humanitarian consideration ito, mapagbigyan nating tatagyan. Malaking kaibahan pag na-release na siya, dahil, mas madali siyang bisitahin. And then, yung boredom, maibsan ang boredom kasi iba yung nakakulong ka talaga. So, sa mga nagmamahal kay Tatay Digong, again, yung usap-usapan tungkol sa mga minahal niya sa buhay, mabuti yan at medyo tumahimik na yung mga vloggers. Hindi na nila masyadong pinag-usapan pagkatapos na magsalita si BP Sara at saka si Mayor Baste Duterte. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Ang natabangan na maugsin. So mag-atop na yun niya siya karon. So trapal lang ang iyang atop. O karon mo na ni ang atop ni Angkol nga trapal lang, so karon mag-atop na ni siya. Pulihan na ni siya og gero kay natagaan naman siya. Tanggal. So muna ni ang itsura sa iyang payag ni Angkol. Karon naman na gid ang balay ni Angkol sa pag-atop, so nindot na gid siya nga tan-awon. Ako ga pasalamat yod sa una gid sa Ginoo. Salamat nga natagan na gid ko og sin nga ako nga maatop. So akong pasalamatan og akong magaampo kanunay nga ang sponsor nga matagan og mayong panglawas og dugang kadasig sa paghatag sa mga sin sama sa akong gyapon nga kabalay. Oo. Daghang salamat. So dagan ka. Pila naman tukol ka kuan tong imong giatop nga trapal, pila na to siya ka bulan? Wala pa nagbulan. Wala pa nagbulan pag-atop. So, mga duha ka semana. Mga duha ka semana. Oo, niabot na rin ang sin.
Oo, so dili na to siya mo lahutay. Dili mo hutay ka apit na gani may kibagyuan napit na. Oo, sige, salamat kayo, Kol.